Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakinggan ninyo mabuti ang sasabihin ko ngayon dahil maraming maling balita ang kumakalat sa social media tungkol sa pensyon ng mga senior citizens. Nakita ko ang mga video na nagsasabing may 12,000 piso Universal Social Pension na direktang ipapasok sa ATM ngayong Nobyembre at kailangan kong sabihin sa inyo ang totoo bago kayo mag-antay ng pera na hindi darating. Alam ko na nakakainis marinig ito, lalo na kung excited na kayo sa mababasa ninyong balita. Pero mas mahalaga na malaman ninyo ang tunay na kalagayan ng pensyon ninyo kaysa umasa sa fake news. Ang totoo, walang 12,000 piso universal pensyon na ipinasa ngayong Nobyembre, pero huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil may mga aktwal na benepisyo kayo na maaaring hindi pa ninyo natatanggap o hindi ninyo pa alam. Kaya mag-usap tayo ngayong araw na ito para sa susunod na magbasa kayo ng mga maling balita sa Facebook o YouTube. Alam na ninyo kung ano ang totoo at ano ang hindi umupo kayo ng maayos, kumuha ng kape o tubig. At pag-usapan natin kung ano talaga ang pension benefits na available para sa inyo ngayong 2024 at 2025. Kung magkano ang tunay na makukuha ninyo, kailan ito darating sa ATM ninyo, at paano ninyo masusulit ang bawat piso ng inyong retirement money. Kaya nga nagsimula ako sa pag-correct ng maling impormasyon tungkol sa 12,000 pisong pensyon. According to multiple fact checks from Rappler at iba pang news organizations, ang Universal Social Pension Bill na House Bill 10,423 ay naipasa nga sa House of Representatives noong Mayo 2024 with 232 affirmative votes, pero nakapending pa rin ito sa Senate Committee level hanggang ngayon. Ibig sabihin, hindi pa ito batas. At kung sakaling maging batas man ito, ang proposed amount ay hindi 12,000 piso. Ang sabi ng bill na ito, ibibigay nila ng 500 piso monthly stipend para sa mga non-indigent senior citizens na edad 60 hanggang 69, at within 5 years after maging batas, lahat ng senior citizens ay makakatanggap ng at least 1,000 piso monthly, hindi 12,000 piso. Kaya kung may nakita kayong video or post na nagsasabing may 12,000 piso pensyon ngayong Nobyembre, fake news yan at gusto lang nilang makakuha ng views o clicks mula sa inyo. Pero ngayon, pag-usapan natin ang tunay na pension at benefits na available para sa inyo ngayong araw na ito dahil marami pa ring pera na pwede ninyong makuha kung alam ninyo kung saan titingin una sa lahat. May Social Pension for Indigent Senior Citizens Program o SPISC na tumaas na mula 500 piso to 1,000 piso per month simula Enero 2024. Ito ay dahil sa Republic Act 11,900 at 16 na nilagdaan noong 2022 pero nagsimula lang ng implementation ngayong taon. Ang budget ng DSWD para dito ay 49.81 bilyon para sa mahigit 4 na milyong indigent senior citizens sa buong bansa. Pero tandaan ninyo, para makakuha ng SPISC, kailangan kayong qualified as indigent, meaning walang regular source of income, walang pension mula sa SSS, GSIS o private companies, at walang regular na suporta mula sa pamilya o kamag-anak na makakapag-cover ng basic needs ninyo. Kailangan din na kayo ay frail, sickly, or may disability. Kung naka-receive na kayo ng 500 piso dati, automatic kayong naka-upgrade to 1,000 piso. Pero kung bagong applicant kayo, kailangan kayong pumunta sa DSWD office ninyo with valid ID, birth certificate, o any proof of age, at medical certificate kung sickly o may disability kayo. Para naman sa mga dating SSS members na nag-retire na, may minimum pension na makukuha kayo depende sa years of service ninyo.
Kung meron kayong at least 10 taon ng credited service, ang minimum monthly pension ninyo ay 1,200 piso. Pero kung meron kayong 20 taon o higit pa ng kredito, ang minimum ninyo ay 2,400 piso kada buwan. Maraming seniors ang hindi nakakaalam nito, kaya kung nag-contribute kayo sa SSS dati pero hindi kayo nag-apply for pension dahil akala ninyo maliit lang or hindi worth it, check ninyo ulit dahil baka entitled kayo sa higher amount. Ang requirement lang ay dapat at least 120 monthly contributions kayo bago mag-retire. Ang payout schedule ng SSS pension ay every month, usually sa first week ng buwat, at pwede ninyong i-claim ito through ATM card na ibinigay ng SSS, or kung wala pa kayong ATM card, pwede kayo magpa-enroll sa SSS online portal or pumunta sa nearest SSS branch. Importante na laging updated ang contact details ninyo sa SSS para hindi kayo makaligtas ng important announcements. Para naman sa mga retired government employees na may GSIS pension, usually mas mataas ang pension ninyo compared sa SSS dahil based yan sa salary grade at years of service ninyo sa government. Ang computation ay 2.5% ng average monthly salary ninyo multiplied by number of years of service. For example, kung ang average salary ninyo ay 20,000 piso at nag-serve kayo ng 30 taon, ang pension ninyo ay 15,000 piso per month. Ang GSIS ay nag-credit ng pension every end of the month, at dapat kayong enrolled sa GSIS Unified Multipurpose ID or UMID card para ma-receive ang payout through ATM. Kung wala pa kayong UMID card, kailangan kayong pumunta sa GSIS office para mag-apply at daladalhin ninyo ang valid IDs, proof of retirement at latest payslip ninyo bago nag-retire. Ngayon, may hidden benefits pa na maraming seniors ang hindi nakaklaim. Una, ang Centenarians Act o Republic Act 11,982 na nilagdaan noong Pebrero 2024. Under this law, kapag nag-100 taong gulang kayo, makakakuha kayo ng cash gift na 100,000 piso mula sa gobyerno. Hindi lang yan, may additional benefits din para sa seniors na mag-80, 85, 70 at 75 taong gulang, though mas maliit ang amount compared sa centenarian gift. Ang important dito, kailangan ninyong mag-register sa DSWD at least 6 na buwan bago ang inyong milestone birthday para ma-process ang claim ninyo. Maraming seniors ang nakakaligtas nito dahil hindi nila alam or nakakalimutan nila mag-register ahead of time. Kaya kung malapit na kayong mag-80 or higher milestone ages, kumuha na kayo ng birth certificate at mag-register na sa DSWD ngayon pa lang. Pangalawa, may senior citizens discount and privileges na nakasaad sa Republic Act 9,994 o Expanded Senior Citizens Act. Entitled kayo sa 20% discount sa restaurants, medicines, medical at dental services, hotels, transportation at marami pang iba. Pero maraming seniors ang hindi nag-insist sa discount na ito dahil nahihiya o akala nila hassle. Hindi yan hassle at karapatan ninyo yan. Dapat palagi kayong may dala ng senior citizen ID ninyo at huwag mahiyang mag-request ng discount. Maraming pera ang maiipon ninyo sa loob ng 1 taon kung gagamitin ninyo ito lalo na sa medicines. Halimbawa, kung ang monthly medicine ninyo ay 5,000 piso, with 20% discount, makakatipid kayo ng 1,000 piso per month o 12,000 piso per year. Yan na yung equivalent ng fake 12,000 pisong pensyon na akala ninyo makukuha ninyo ngayong Nobyembre, pero sa discount form naman siya. Pangatlo, may exemption kayo sa withholding tax kung ang annual income ninyo ay below certain threshold. Maraming seniors na may side income or part-time work
ang hindi nakaklaim ng tax exemption dahil hindi nila alam na pwede. Under the train law, ang first 250,000 pesos ng annual income ay tax exempt para sa lahat, pero seniors may additional benefits pa. Kailangan lang ninyong mag-file ng proper BIR forms at mag-declare ng senior citizen status ninyo kung may rental income kayo, business income, or kahit small pension from private company. Check ninyo kung qualified kayo for tax exemptions or reductions. Ang isa pang importante na pag-usapan natin ay ang payout strategies para ma-maximize ninyo ang retirement income ninyo. Maraming seniors ang nag-withdraw ng lahat ng pera nila pagdating ng pension day at after 1 week ubos na dahil hindi nila na-budgetan. Ang magandang strategy ay gawing envelope system. Hatiin ninyo agad ang pension ninyo pagkatapos ma-receive. Envelope for food and groceries, envelope for utilities and bills, envelope for medicines, envelope for emergency fund, at envelope for leisure or pasalubong sa apo. Huwag ninyong lalagyan lahat sa isang lugar or dala-dalahin lahat ng cash dahil delikado yan, lalo na sa mga seniors na madaling target ng mga mandurukot or scammer. Mag-ingat din kayo sa mga taong lalapit sa inyo na magsasabing may bagong program daw ang gobyerno at kailangan ninyong magbigay ng personal information o ATM details para maklaim ang benefits. Walang government program na hihingi ng ATM PIN o full account number ninyo. Lahat ng legitimate programs, ang application ay sa DSWD Office, SSS Office, or GSIS Office mismo. Maraming seniors na nabiktima ng ATM scam dahil binigay nila ang kanilang information sa mga nagpapanggap na government workers. Tandaan, ang government ay never hihingi ng sensitive information through text message, phone call, or online unless naka-login kayo sa official portal nila. Pag-usapan din natin ang office tips para sa mga pupunta sa SSS, GSIS, or DSWD offices. Maaga kayong pumunta, ideally mga 7 hanggang 8 AM, para makauna sa pila dahil maraming seniors din ang pupunta lalo na tuwing pension release days. Magdala ng kumpleto na requirements at photocopies para hindi na kayo babalik. Magdala din ng tubig at snacks dahil minsan matagal ang processing. Kung may kasamang-kasama kayo like anak o apo na makakatulong sa pag-fill up ng forms, mas mabuti. Pero make sure na kayo mismo ang mag-sign ng documents. Huwag kayong pahihirapan ng mga staff doon dahil senior citizen kayo, may priority lane at dapat priority kayo sa service. Kung may nakita kayong abuso or mistreatment, huwag kayong matakot mag-report sa supervisor o sa hotline ng agency. Sa mga may ATM na for pension withdrawals, i-check ninyo regularly kung may nagdeduct na unauthorized transactions. Minsan may fraudulent withdrawals na nangyayari dahil na-compromise ang card details ninyo. Kung napansin ninyo na may kulang sa expected pension amount ninyo, agad kayong mag-report sa bangko at sa SSS or GSIS. May instances din na may delay sa payout dahil sa system errors or bank holidays, kaya huwag kayong magpanik agad kung late ng ilang araw. Pero kung more than 1 week na delayed, kailangan na ninyong mag-follow up. Lastly, ayusin ninyo ang beneficiaries ninyo. Maraming seniors ang nakakalimutan i-update ang beneficiaries nila sa SSS or GSIS. Kaya kung may mangyari sa kanila, mahirap para sa pamilya nila to claim the remaining benefits. Pumunta kayo sa office at mag-update ng beneficiary information ninyo para sigurado na ang tama at updated na tao ang makaka-receive ng benefits ninyo in case something happens. Kailangan din ninyong may kopya ng pension numbers, ATM details, not PIN, just account number, at important documents na nakalagay sa secure place na alam ng trusted family member ninyo. Sa pagtatapos, gusto ko lang natandaan ninyo na ang retirement ay hindi end ng productive life ninyo. May maraming opportunities pa rin para sa inyo to earn extra income through small businesses, part-time work,
or online gigs kung kaya pa ninyo. Pero ang pinaka-importante, bantayan ninyo ang kalusugan ninyo dahil yan ang pinaka-wealth ninyo sa stage na ito ng buhay. Gamitin ang senior citizen discount ninyo para sa regular check-ups at maintenance medicines. At lagi kayong mag-ingat sa fake news at scams na nag-promising ng easy money o benefits na too good to be true. Kung may doubts kayo, tumawag sa hotline ng SSS, GSIS o DSWD o pumunta personally sa office nila para mag-verify. Maraming resources available para sa inyo, kailangan lang ninyong magtanong at mag-research. Sana nakatulong ang video na ito para maklarify ang facts about senior pension at benefits. Share ninyo ito sa kapwa seniors ninyo para hindi sila malinlang ng fake news. Ingat po tayong lahat. Ingat po!